أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Christian, ibig sabihin, those who follow the religion of Christ. Ang question, ano ba ang religion ni Kristo? Di ba? Ngunit, si Kristo or ang mga Christian, kaya tinatawag na Christian dahil bininyagan sa pangalan ni Kristo. Si Kristo ay hindi bininyagan sa pangalan ni Kristo. So, hindi siya Christian kasi hindi naman siya Kristo dahil ang pangalan niya ay Isa. So, kaya ngayon nakalagay sa cross, Inri, ibig sabihin si Isa na taga Nazareth, Ray means hari, yung ay sa dulo is Israel, hari ng mga Hudyo. Okay? So una, babalikan natin ang pag-aaral. Paano ka naging Muslim at bakit ka naging Muslim? Unang-una sabi, who is your God? Sino ba ang Diyos mo? Ang mga Kristiyano mismo, hindi nila alam kung anong pangalan ng Diyos. Gayong nakalagay naman sa Biblia, ang liwaliwanag, ang sinabi niya, makinig ka Israel. Ako ang iyong Panginoon, ang Diyos. So, intindihin mo yung word. Sabi niya sa verse doon sa Bible, makinig ka Israel. Makinig kayo, mga Hudyo. Ako ang iyong Panginoon, ang Diyos. Ano ang pangalan ng Diyos? So, nakalagay doon. Katulad mo, kaharap kita. Makinig ka, Fatima. Ako ang iyong ustad. Si Asad. So, anong pangalan ko? Asad. O ang sabi doon sa Bible, ako ang iyong Panginoon, ang Diyos. Anong pangalan niya? Ang liwaliwanag doon, binanggit niya, ang Diyos. So, yun ang pangalan niya. At yung ang Diyos ay Tagalog translation ng Allah. Galing sa dalawang word na al-ilahon. Al means ang, ilahon is Diyos. So, ang Allah, ang ibig sabihin nun, ang Diyos. So, yun ang pangalan niya. Ano ang pangalan ng Diyos? Ang Diyos mismo. Wala nang iba. So, yung question na yun, who is your God? Maliwanag yan. Pag sinabi, sino ang Diyos mo? Ang Diyos. Simpleng-simple. Yung pangalawang tanong, sino ang iyong Panginoon? So, ang Panginoon, dito nagkakaroon ng problema. God and Lord. Diyos at Panginoon. Doon sa Diyos, hindi na magkaintindihan, paano pa tayo magkakaintindihan sa pagtawag sa Panginoon? At yung pangatlong tanong is, ano ang religion mo? Okay. Una, kunin natin. Ano ba ang ibig sabihin ng Diyos? Ang ibig sabihin ng Diyos is deity worthy of worship. Ibig sabihin, ang Diyos ay sinasamba lamang. So, ibig sabihin, kung sinasamba lamang ang Diyos, huwag kang humingi, huwag kang humiling. Huwag mong sabihin, Diyos ko, bigyan mo ko ng trabaho. O Diyos ko, salamat sa ibinigay mo. Huwag mong sabihin yun kasi hindi naangkop sa pagkakadiyos niya na uutusan mo siya. Doon nagkakaroon ng problema. Pag sinabi mong Diyos, dapat sinasamba lang. So kung sinasamba lang ang Diyos, anong dapat na ginagawa mo? Dapat nagpupuri ka. Dapat nagdadasal ka lang. So ngayon, ano ba yung pagdarasal? Yung pagdarasal, pinupuri mo, dinadasalan mong Diyos sa pamamaraan na tinuro niya sa iyo. At inaalala mo lang siya. Yung kapag humatching ka sa sabi mo, Alhamdulillah, pagpupuri yon. So, ibig sabihin, pinupuri mo siya, sabi mo, all praise be to Allah.
yung tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, yun ang mga nararapat lamang na binabanggit mo para sa Diyos. Huwag mong sasabihin, salamat sa pagkain pinagkaloob mo, bigyan mo ako ng trabaho, Diyos ko, mali. Kasi Diyos yun eh. Dapat sinasamba lamang at pinupuri. So, ang kahulugan ng Diyos ay siya lamang ang kataas-taasan na nag-aangkin ng ah, pagpupuri at ah, pananampalataya. Ano naman yung Lord? Yung Lord is yung Panginoon. So, ibig sabihin yung God ay Diyos at yung Lord ay Panginoon. Ano ba yung Panginoon? Ang Panginoon, ang definition niya is the one who creates, the one who maintains, sustains, and disposer of all affairs. So ngayon, kung ang definition niya, the one who create, ano ang ibig sabihin? Sino ba ang lumikha? Ang Diyos o ang Panginoon? So maliwanag sa definition niya na ang naglikha ay ang Panginoon, hindi ang Diyos. Kung ang Panginoon ang lumikha, sino ang nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang nilikha? Ang Diyos ba o ang Panginoon? Siyempre ang Panginoon, hindi ang Diyos. Sino ang nagtatakda ng mangyayari at hindi mangyayari? Ang Diyos ba o ang Panginoon? Siyempre, ang Panginoon, hindi ang Diyos. Dahil ang definition niya, ang Diyos dapat sinasamba lamang. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na nagaganap sa buong pagitan ng langit at lupa ay hindi ang Diyos ang nagpapagalaw, kundi ang Panginoon. So doon nagkakaroon ng malaking problema sa paniniwala at pananampalataya ng mga tao. Mapa-Muslim man o mapa-hindi Muslim, ay nagkakaroon ng problema sa tinatawag natin paniniwala. Ano yun? Ang tinutukoy natin dito is yung akida. So ibig sabihin ng akida, kapag ka ito ay nagkaroon ng loophole, sasala ang pananampalataya mo. So, kailangan maintindihan mo ano ba ang Diyos, ano ba ang Panginoon. At yun ang unang-unang bagay na dapat na inaaral ng isang Muslim o ng isang bagong Muslim. Dapat nagsisimula siya sa kanyang akida. Ano yung akida? Yung paniniwala, belief, or yung creed. So sa paniniwala ng mga Muslim, ang Diyos at Panginoon ay dalawang identity. Ngunit, iisa lang siya. Kung i-differentiate natin ang dalawa, ang Diyos sa akida ng Islam ay tinatawag na Tauhid al-Uluhiyah. So kailangan pumasok ka sa Tauhid para maintindihan mo ang akida. At yung Lord o yung pagiging Panginoon ay pumapasok siya sa tinatawag na Tauhid ar-Rububiyyah. So ibig sabihin, may dalawang kategorya na dapat mong alamin at dapat mong intindihin na ang uluhiyya at rububiyyah ay dalawang aspects na hindi mo dapat na paghaluin. Kaya sa mga Kristiyano, pag sinabi mong kanino ka magdarasal, sabi nila sa Diyos. Kanino ka mananalangin? Sa Diyos pa rin. O mamaya sabihin nila, kanino ka magdarasal? Sa Panginoon. Kanino ka mananalangin sa Panginoon? Parehong ang sagot ay magiging mali. Dapat, pag tinanong, kanino ka magdarasal, ang sabihin mo sa Panginoon, kung ikaw ay magdarasal. At kung ikaw ay mananalangin, kanino? Sa Panginoon. So anong ibig sabihin nun? If you pray to God. If you supplicate to the Lord. Ano yung supplicate? Yung dua. So iba ang dua, iba ang sala. Ang sala, para sa Allah. Ang dua, para sa Rabbi.
Kaya sinasabi natin pag nagdudua, Rabbana, Rabbana, Panginoon namin, Panginoon namin. Hindi mo sabihin, Ya Allah, no? So magkaiba ang punto sa bagay na 'yun. Kaya sasabihin ng mga tao, dasal ako ng dasal, hindi naman ako pinapakinggan. Ano ba yung dasal? Dasal is pagpupuri. Kung sasabihin naman niya, lagi naman ako nananalangin, hindi ako pinapakinggan. Kanino ka ba nananalangin? Sa Diyos. So mali pa rin. Kasi dapat manalangin ka sa Panginoon. Ang ibig sabihin, kung magdarasal ka, mananampalataya ka, magpupuri ka directly to God. Kung ikaw ay hihiling ng kailangan mo, anumang pangangailangan mo pang sarili, hihingi ka ng tawad sa kasalanan mo, o magpapasalamat ka, huwag mong sasabihin para sa Diyos, kundi sabihin mo ito para sa Panginoon. Magkaiba ang gamit mong dalawa. Okay? So, ibig sabihin, kung tatanungin sino bang lumikha ng lahat sa pagitan ng langit at lupa, huwag mong sasabihin ang Diyos. Ang lumikha ay ang Panginoon. Eh, sino ba ang Panginoon? Ang Diyos. Eh, sino ba ang Diyos? Ang Panginoon. Eh, iisa lang naman pala sila eh. Oo, iisa lang sila. Ngunit magkaiba ang kategorya nila. So, katulad ko, ako si Asad. Mhm. Okay, kilala ako ng lahat bilang si Asad. Mhm. Pero ngayon, ako ay nagpapaliwanag sa iyo, hindi ako si Asad. Ako si Ustad. Mhm. So, magkaiba na ang katayuan ko. Mhm. Okay? At kung ako naman ay lalapit sa aking ina, hindi ako si Ustad, hindi rin ako si Asad. Ako yung Mhm. anak. Mhm. So, ibig sabihin, iba-iba ang magiging katayuan ko depende sa itatawag sa akin sa pangalan ko bilang ako. Pwede ako magiging si Ustad, magiging si Asad, pwedeng magiging si anak, pwedeng magiging si kaibigan, pwedeng magiging si driver, pwedeng magiging si cook. Ano man itawag nila sa akin ayon sa ginagawa ko, ay yun ako. Ngunit, iisa lang ako. So ngayon, yung Diyos ay Diyos sa katayuan niya. At yung Panginoon ay sa katayuan niya bilang tumatayo sa 99 na pangalan niya. So ibig sabihin, yung Diyos sa Islam ay meron tayong tinatawag na tauhid uluhiyya na dapat mong maintindihan para ang akida mo ay magiging tama. Meron tayong Panginoon na tinatawag natin sa tauhid na rububiyya na dapat mo itong maintindihan upang ang akida mo ay magiging tama. Yung akida mo, yung belief mo. At yung kung ano man ang mga itatawag sa kanya sa mga gawain na naangkop sa ginagawa niya, katulad ng sinabi ko, kapag ako'y nagmaneho, ako si driver. Kapag ako'y nagluto, ako'y si cook. Kapag ako'y punta sa magulang ko, ako si anak. At kapag ako'y nagtuturo, ako si ustads. Pero sino ako? Ako si Asad. Iisa lang yon. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay gumagalaw siya sa iba't ibang naangkop na katayuan na dapat niyang galawan. At yung ginagalawan niyang yun ay nabubuo sa 99 niyang pangalan, yung 99 names and attributes. At doon naman pumapasok ang tinatawag na Tauhid al-Asma, Husna, wa Sifat. Yung 99 beautiful names and attributes. So yung tatlong yun, ang tinatawag natin na kategorya ng Tauhid. Kaisahan sa pagiging Diyos, kaisahan sa pagiging Panginoon, at kaisahan sa pagkakaroon ng magagandang pangalan. Yun ang bubuo ng iyong akida. Kapag yun ay naintindihan mo, saka mo lamang malalaman na gumagalaw pala ang lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa sa pamamagitan ng 99 niyang pangalan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay kumakain, nagkakaroon ka ng sustenance sa sarili mo, doon lumalabas yung isang pangalan niya na siya ay tinatawag na Ar-Razak, the sustainer.
O kaya kapag ka ikaw ay magdarasal at sasabihin mo, Panginoon ko, pakinggan mo ang aking panalangin. Ikaw ang tagapakinig. Lalabas uli ang isang pangalan niya tinatawag na As-Sama, the all-hearer. So, ibig sabihin, ano man ang mangyayari sa pagitan ng langit at lupa, ay umiikot sa 99 niyang pangalan. At yun ang dapat na unang inaaral ng mga Muslim o ng mga bagong Muslim, parang sa ganun ang kanilang akida ay magiging tama at hindi magkakamali. So, yun ay mahabang pag-aaral. Ibig sabihin, kailang pagtuunan mo siya ng panahon para matutunan mo ang bagay na yun. Inshallah, kapag nagkaroon tayo pagkakataon, aaralin natin yan. Pero, dito tayo sa introduction muna. So, sa pagiging Diyos niya at pagiging Panginoon niya, at sa pagkakaroon niyang 99 na pangalan, God and Lord and all His beautiful names is only one living being. Isa lang siya. Pero tatlo ang kategorya niya na dapat mong maintindihan upang sa ganun hindi ka maliligaw. Kaya, very specific. Ang Islam is perfect. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagsamahin yung mga bagay na hindi dapat magsama. Kailan maintindihan mo kung para saan ito, para saan yan. So, yung tatandaan mo doon is yung akida mo ay nakabase siya sa tinatawag mong tauhid. At yung tauhid ay yun ang magbibigay sa iyo ng tamang akida o belief kapag naintindihan mo yung tauhid, uluhiyya, ar-rububiyya, at saka yung asma, al-husna asma wa sifat. The most beautiful names and attributes. Bismillahirrahmanirrahim. So yung Bismillahirrahmanirrahim, binabanggit nating mga Muslim palagi. At pagkagising mo, bago ka matulog, may ginagawa ko, magsisimula ka ng isang bagay, o sasakay ka ng sasakyan, magbabas ka, or magtataksi ka, o kakain ka, o inom ka, sinasabi mo, Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bismillahirrahmanirrahim ay napakalawak din ang explanation niyan. Kasi yung Bismillahirrahmanirrahim ay tatlong pangalan ng Diyos ang nandiyan dyan. Yung Allah ay isang pangalan niya, Ar-Rahman ay isang pangalan niya, Ar-Rahim ay isang pangalan din niya. So bali tatlong pangalan ang binabanggit mo doon. At sa pagbanggit mo doon, napakalawak ng sakop niya. Pag mula simula hanggang dulo, kaya niyang sakupin. Start ng creation to the last. Kapag in-explain mo yung Bismillahirrahmanirrahim, mamamangha ka sa kahulugan niya. Pero alam ba ng mga Muslim yung binabanggit nilang yun? Ang alam lang nila, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Pero yung kahulugan nito, bakit sa loob ng Quran, 114 chapters, ay merong Bismillahirrahmanirrahim maliban sa isang chapter? Yung Surah Tawbah ay wala itong Bismillahirrahmanirrahim. Ganun pa man, ang bagay na na-explain ko yan later on kasi mahaba ang explanation dyan. Okay. Ang unang chapter. Okay po, Ustad. Okay. Ang unang chapter na ibinaba kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tinatawag na Suratul Alaq. Yan ang unang chapter, hindi yung Al-Fatiha. Okay. Ang Suratul Alaq ay binigay sa kanya nung unang piniga siya ni Jibril at sinabi sa kanya, Iqra. Magpahayag ka, sabi niya, o mag-recite ka. Sabi niya, hindi ako maalam mag-recite kasi siya ay no read, no write. So itong unang chapter na pinagkaloob kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang unang aya o verse ay Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Magbasa ka or magpahayag ka sa pangalan ng iyong Panginoon who created. Sabi niya, in the name of thy Lord who created. So sinong nag-create, sinong naglikha? Hindi niya sinabi diyan na Diyos.
Ang sinabi diyan is Rabbika, your Lord. So yung Lord, yung Panginoon, siya ang naglikha, hindi ang Diyos. At yung aya na yan, o yung verse na yan, ay ang Allah mismo ang nagbigay kay Jibril at pinarecite niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya, magpahayag ka sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha. Hindi sinabi sa pangalan ng iyong Diyos na lumikha. Kasi ang Diyos, hindi siyang lumikha, kundi ang Panginoon ang lumikha. Ngunit iisa sila. So sa simula, ay inuutusan siya na magpahayag siya sa pangalan ng Panginoon na lumikha. Lumikha sa lahat ng bagay. At sabi niya, khalaqal insana min alaqa. Ang Panginoon mo na ito ay siyang lumikha sa mga tao mula sa isang namuong dugo. Sabi niya ganon. Ibig sabihin, wala pang alam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itinuturo na sa kanya na nalikha ang tao sa pamamagitan ng namong dugo. Anong namong dugo? Yung sperm cell na dumikit sa egg cell at naging congealed blood. So yun yung tinatawag na alaqa. Yung sabi ng alaqa is katulad siya ng linta na dumikit. Na kapag dumikit siya, kahit nahilahin mo hindi matanggal kasi sumisipsip siya ng dugo. Kumukuha siya ng sustenance doon sa dinikitan niya. At yung sperm na yun na dumikit sa ovary o doon sa egg cell ay nagbuo at kumukuha siya ng sustenance niya doon sa loob ng ovary. At siya ay naging fetus. So, nabuo ang bata na nakadikit, nakakling siya at nakakonektado sa kanyang ina. Sabi diyan, Iqra wa rabbukal akram. Magpahayag ka sa iyong Panginoon na nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang nilikha, the most bounteous. So, pagkadikit niya doon sa ovary at nagsama ang egg cell at saka ang sperm cell at nagsimulang mabuo ang bata, at lahat ng sustenance o pangangailangan nito ay pinagkaloob ng Allah na dumadaan sa bibig ng ating ina, sa ilong niya. So ang hangin, ang tubig, ang pagkain ay dumadaloy sa pamamagitan ng tube na nakakonekta doon sa nabubuong bata sa loob. Sa simula pa lang, binigay na ng Allah ang sustenance sa bawat nilikhang tao. Alladhi allama bil qalam. Katotohanan na ang Allah ang nagturo sa pamamagitan ng panulat, kung paano ang pagsulat, anong natutuhan natin kung walang panulat. Ibig sabihin, ang Allah ang siyang may kaalaman tungkol sa pagsusulat o sa panulat. Sabi niya, Alladhi allama bil qalam. Tinuro niya sa atin ang paggamit ng panulat. Ngayon, high-tech na tayo, di ba? So, mayroon ng mga ballpen, may pencil, may kung ano-ano pa, mayroon yung tulis lang, tapos ano mo doon sa cellphone mo, makakasulat ka na. Subhanallah. Paano ba nagsimula yun? Kasi ang unang-unang nilikha ng Allah ay kalam. Nung empty pa, ang kalawakan, wala pang creation na kahit na ano. At ang Allah lang ang nandiyan sa kalawakan. So sa Allah, meron siyang 99 attributes na nandoon sa kanya, yung 99 names niya. Pero hindi nagkaroon ng manifestation. Ibig sabihin, hindi yung lalabas unless mag-create siya. Kaya nagsimula siya mag-create. At ang unang-una niyang nilikha is kalam, pen. So yung pen, yung kalam, yun ang unang-unang nilikha ng Diyos. Hindi niya nilikha yung mundo, hindi niya nilikha yung kung ano-ano. Ang unang-una niyang nilikha ay kalam, pen. At ang pangalawang nilikha ng Allah is yung Allahul Mahfuz, yung mother book. So yung aklat. Parehong kanyon, pareho silang first creation. At yung aklat ay empty, walang laman. So inutusan ng Allah yung pen, sabi niya magsulat ka.
At sabi ng pen, Ya Rabbi, anong isusulat ko? Panginoon ko, anong susulat ko? Ang sabi ng Allah, bago ka magsulat, ilagay mo muna dyan sa aklat sa unang pahina na mangingibabaw ang awa ko sa galit ko. Kaya yung Rahman at saka yung Rahim, both are source of mercy. So sabi niya, bago ka magsulat, ilagay mo muna na ang awa ko mangibabaw sa galit ko. Dahil all throughout, kapag lumabas na ang mga creations, meron na mga bagay na magkakamali, papalpak, magkakasala, hihingi ng tawad, magiging aggressor. So, sinabi na niya kaagad na mangibabaw ang awa ko. At sa start ng creation na yon, out of 100% ng mercy ng Allah, 1% lang ang ginamit niya sa pag-create ng lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa up to the end of the world. 1% lang. At yung 99% ng awa niya ay naiwan sa kanya. At sabi niya, Allamal insana ma'lam ya'lam. Tinuro niya sa tao ang mga bagay na hindi niya alam. So, nung nagsulat na yung pen, ay inuutos ng Allah, sabi niya, isulat mong lahat ng lilikhain ko 500 years ahead of time. So, ibig sabihin yung aklat empty. At nagsimula magsulat yung pen at doon nagsimula ang tinatawag na Islam. Ano ibig sabihin ng Islam? Total submission to the law of God. So ang utos ng Allah, magsulat ka at sumunod. Nag-obey ang pen. Tumalima siya, sumunod siya sa utos ng Allah. Kaya ang unang-unang Muslim is yung Qalam at saka yung Allah al-Mahfuz, yung mother book. So simula pa lang ay Islam na. Kaya kung magsasabi sila, ang Islam nyo 1400 years pa lang, yung Buddhism ay 3,000 years BC, at yung Christianity nauna pa sa Islam. No, it's not. Ang Islam nagsimula at the first time of creation. Nung sumunod yung pen na magsulat, doon pa lang nagsimula na ang Islam. So tinuro ng Allah sa taong mga bagay na hindi niya alam. Ayon sa kanyang records, nagsimula ang creation at the first day of creation, which is Sunday. So ang unang araw ng paglikha ay Lunes. At tumagal ang first day of creation. We don't consider na 6 days of creation. Hindi natin tinatawag na 1 day creation, second day, third day, kundi it is called by term. Kasi ang first day is equivalent ng creation niya the first day, Sunday, as one term, equivalent to more than 8 billion years. Yung first day ng creation. In Canada. So, 8 billion. Ilang araw po? More than 8 billion years. Yung first day ng creation is more than 8 billion years. Ayon sa 8 billion years. More than 8 billion years ang first day of creation. 70 years lang ang kaya mong abutin eh. Yun, billion years. Mm-hmm. So, ibig sabihin, isipin mo lang, paano mo i-design ang langgam sa Pilipinas, Saudi Arabia, sa Amerika? Magkakapareho ba yung mga langgam na yon? Magkakaiba yun. Mm-hmm. Yung mga kulay ng dahon, yung mga prutas, magkakaiba mga prutas. Yung mangga lang, iba-ibang klase ng mangga. Mm-hmm. Kaya mo mag-design instantly? So, ibig sabihin, may proseso or may term sa bawat paglikha ng Allah. Kaya lang, kasi ang time ng God, sa time natin, ang 1 day natin is equivalent to 50,000 years sa kabilang buhay. So, ibig sabihin, kung magkakasala ka ng 1 day dito sa mundo, 50,000 years mong pagdusahan sa impyerno. Ang equivalent ng 1 minute is more than 2,000 years sa time of God. Kaya tinatawag na everlasting life.
Nasusundan mo ba ako? Opo. Okay. So, sabi niya, teach Sulat, it man that with, sinusulat ko po. ano? Sinusulat ko po. Okay lang, para ma-review mo siya. Pero mas maganda yan kung nire-record mo. Hindi ko lang alam kung nire-record ni Shaira. Okay, so ang Allah ang nagturo sa mga bagay na hindi natin alam. Kaya ang pagkakaiba niya, katulad natin, tayo mga Muslim, alam natin na tinuro na ng Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga bagay na hindi natin alam. Pati na yung tungkol sa mga jinn ay tinuro sa atin. Kung ano yung buhay sa likod ng kamatayan, ano yung buhay sa impyerno at sa paraiso. Kaya sabi niya, alamal insana ma lam ya'lam. Tinuro daw niya sa tao ang mga bagay na hindi natin alam. So, ibig sabihin, kung hindi tuturo ng Allah sa atin, wala tayong malalaman. At paano natin nalaman ito? Through the prophets. Nagpadala siya ng mga mensahero at mga propeta. At sila, ang mga sinusundan natin, kung ano mga tinuturo nila, sila ang ating modelo. Dahil kung walang binaba ng mga propeta sa mundo, ibig sabihin, wala tayong maintindihan. Lahat tayo ay maliligaw, lahat tayo ay mapupunta sa impyerno. Kalla innal insana layatgha. Sabi niya, Nay, but verily man is rebellious. Katotohanan ng mga tao ay masyadong adelantado, mapang-abuso. No? So, lahat ng bagay pinagkaloob na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero masyado pa rin tayong rebellious. Hindi tayo nagdadasal, hindi tayo nagpupuri, hindi tayo sumusunod sa mga batas. Yung kapag ka nakakatikim tayo ng ginhawa, wala tayong naaalala. Kapag ka mayroon dumating sa ating pagsubok, saka natin isipin ng Diyos. Konting bagay, yun lang matulog ka at magising ka, subhanallah, ay napakalaking bagay. Yung alam mo yung dulo ng kuko mo, yung kuko mo lang, binigyan ka ng Allah ng kuko, dulo lang ng kuko mo. Gaano kalaking ginhawa ang kayang ibigay ng dulo ng iyong kuko na hindi kayang bayaran ng pera? Hindi kayang bayaran ng kayamanan. Alam mo yung meron kang makati sa likod na hindi mo abot-abot at pipilitin mo abutin at dulo ng kuko mo abot at kapag nakamot, Allahu Akbar. Hindi mo maipagpasalamat na mayroon kang kuko. So, ang mga tao ay masyadong rebellious. Hindi nila naiintindihan kung ano ba ang purpose ng creation. Bakit sila nalikha? Anong dapat natin gawin dito sa mundo? So lahat ng bagay na yon hindi natin naiintindihan kasi unang-una ang mga tao hindi kilala kung ano ba ang Diyos, sino ba ang Diyos, ano ba ang mga kaya niyang gawin at mga nagawa niya o ginawa niya o magagawa niya. Hindi natin naiintindihan. Kaya nagiging rebellious ang mga tao. Kaya nagwa-warning siya. Sabi niya, Allah, innal insana la yatgha. Inna rahu stagna, that he thinketh himself independent. So, ang iniisip ng mga tao, sapat na ang kanyang sarili na kapag ka siya meron siyang naging pagkakataon na makapag-aral, graduate siya, naging professional siya, sumasahod siya ng malaki, ay masyado nang mataas ang kanyang noo at nawawala na yung pagkikipagkapatao, yung respeto, yung paggalang sa kapwa o yung pagtulong sa kapwa. Basta ang alam niya, maginhawa ang buhay niya. At iniisip niya, wala na siyang pangangailangan na kahit ano. Kung iisipin lang ng isang mayaman, kahit ang dami-dami niyang pera, kung walang mahirap na mangingisda, may mabibili ba siya sa palengke na isda? Kung walang mahirap na magsasaka, na magtatanim ng palay at mga halaman, may mabibili ba siya sa palengke kahit marami siyang pera? Mayroon ba magtatrabaho sa kanya na mahirap kung walang siyang makukuha ng mga trabahador? Wala. So hindi dahil nasa sa yung lahat ng bagay, akala mo independent ka na.
hindi nilikha ng Allah ang mga tao na pantay-pantay. Dahil kung pantay-pantay lahat ng tao ay mayroong kayamanan, hindi naabuti ng isang buwan, patay na lahat ng tao. Bakit? Wala na magtitinda, wala na magsasaka, wala na mangingisda. Kaya nilikha niyang tao, one is above the other. Para nang sa ganun magkaroon ng interdependence. Magkakaroon ng pagtutulungan ang bawat isa. Ang mahirap, kailangan niya ang mayaman kailangan niyang mahirap. Hindi pwedeng puro mayaman lahat o puro mahirap lamang. At Hindi, itong bagay mali nitong ang nangyayari, pinaparamdam ng mayaman na kailangan natin, yung mahirap, pinaparamdam ng mayaman na kailangan natin sila. Kailangan namin. oo, kailangan natin sila, pero mas kailangan nila tayo. Kasi ang kayang gawin ng mahirap, hindi kayang gawin ng mayaman. Tingnan mo, ang isang engineer, sumasahod ng malaki. Itapat mo sa isang housemate. Paglinisin mo sila ng toilet bowl, sino ang magaling maglinis? Yung engineer o yung housemate? Housemate. Merong mga katangian ng bawat isa na hindi kayang gawin ng bawat isa. Dahil hinati-hati ng Allah ang kaalaman sa bawat nilikha niya. Hindi lahat ng kaalaman o lahat ng kakayahan ay mapupunta sa iisang tao. At yan ay napatunayan sa panahon ni Musa a.s. Nung siya ay tinatanong ng mga tao, sabi nila, Ya Musa, si Moises, Ya Musa, meron bang mas magaling na tao na pinanganak maliban sa'yo? Sabi niya, wala na. So, anong ginawa ng Allah? Binigay sa kanya si Kidar. Ang sabi, inutusan siya ng anghel, sabi niya, pumunta kay Kidar, may matututunan ka sa kanya. So, pumunta siya kay Kidar. Si Kidar ay sino? Isa siyang propeta. So, nagpunta si Musa a.s. kay Kidar at sabi niya, inutusan ako ng Allah. Sabi niya ganun. Sabi niya, bakit ka nagpunta rito? Kasi nga, inutusan ako ng Allah na puntahan daw kita. Sabi niya, sige, sumama ka sa akin kasi paalis na ako. Kaya lang, ang kondisyon ko, huwag ka magtanong. So, ang kondisyon ni Kidar kay Musa a.s. huwag siya magtanong. Sabi niya, sige, napakasimpleng bagay lang naman pala yun. Habang sila'y naglalakad, may nadaanan silang daw. Yung daw, alam mo yung bangka, yung katulad yung dun sa Dubai Creek, yung binabayan ng tatawid sa kabila. O yung daw, yung bangka na ganun, kahoy. Nadaanan nila sa tabi ng dagat. Ang ginawa ni Kidar, sumampas siya doon at binutas niya yon. Lumubog. Ngayon, sabi ni Musa a.s. kay Kidar, Kidar, sabi niya, anong ginawa mo? Bakit mo binutas yung daw? Sabi niya, di ba ang sabi ko sa iyo, huwag ka magtanong? Sabi niya, pasensya na, hindi na maulit. Patuloy sila sa paglalakad. At sa may dalampasigan, may nadaanan sila Kidar na isang bata. Ang ginawa ni Kidar, pinatay niya yung bata. So inaawat siya ni Musa a.s. Sabi niya, wag mo gawin yan. Sabi niya, wag ka makailan. Pinatay niya yung bata. Sabi niya, bakit mo pinatay yung bata? Di ba sabi ko sa iyo, wag ka magtanong? So humingi ng paumanhin si Musa a.s. Sabi niya, pasensya ka na. Kaya lang kasi hindi ko matanggap yung ginawa mo. Basta wag ka magtanong, sabi niya ganun. At nagpatuloy silang maglakbay. Hanggang sa inabot na sila ng gabi at mapunta sila sa isang bayan, nauuhaw sila, tumihingi sila ng naiinom na tubig sa mga tao, ngunit walang nagbigay sa kanila. At nagpatuloy sila sa paglalakad, may nadaanan si Kidar na isang pader na nakatumba. Sabi niya kay Musa a.s. tulungan mo ko itayo natin ang pader. Sabi ni Musa, bakit natin itatayo yan? Bakit natin tutulungan mga tao dito eh? Humihingi na nga tayong tubig, hindi tayo binigyan ng tubig. Bakit pa natin itatayo yan? Sabi niya, di ba sabi ko sa iyo, huwag kang magtanong. Sabi niya, subhanallah, sabi niya, sige, patawarin mo kung hindi na ako magtatanong. At tinulungan niyang itayo yung pader. At sila'y naglakad hanggang sa nagpahinga sila at umupo sila. At sabi ni Kidar, sige, magtanong ka na. Sabi niya, bakit mo pinutas yung daw? Sabi niya, mayroong ruler sa lugar na yon na lahat na makita niya at magustuhan niya, inaangkin niya. At yung daw na yun, sabi niya, pag nakita niya ay kukunin niya yon. Kapag kinuha niya yon, wala nang magagamit ang mga tao para sa kabuhayan nila. Ngayon, dahil binutas ko yun para lumuwag at di niya makita, pwede naman nilang hanguin yun pagkatapos. Sabi niya, yung bata, bakit mo pinatay?
sabi niya, inutos ng Allah at sinabi ni Jibril na patayin ko yun dahil kapag ka daw yun ay lumaki, ay magiging perwisyo siya sa mga magulang niya. At ayaw ng Allah na umabot sa ganong sitwasyon sapagkat ang mga magulang niya ay mananampalataya. Hmm. Yung pader, sabi niya, bakit natin itinayo? May kayamanan sa ilalim ng lupa ng pader na pag-aari ng 2 bata. At wala pa sa panahon para makita nila ito. Kapag ka ito ay lumabas, sabi niya, pag-aagawan ng mga tao. Darating ang panahon na sila ay lalaki at matutuntun nila ang bagay na yan, sabi niya. Pagkatapos nagkwento si Kidar tungkol sa isda. At pagkatapos noon, naghiwalay na sila. Bumalik na si Musa alayhis salam sa mga Israeli, sa mga Hudyo. Hanggang sa habulin sila ni Firaun at pagdating doon sa dagat, ibinuka niya yung dagat. Kaya nakatawid sila. Ngunit nung padating na sila Firaun at nakaabot na sila sa may gitna ng dagat, hindi niya maisarado yung dagat. Kaya ang sabi ni Harun, sabi niya, balikan mo yung tinapakan mong daan, baka may maalala ka. Kaya bumaba ulit si Musa alayhis salam doon sa dagat at tinapakan niya yung mga dinaanan ng tapak ng paa niya hanggang sa maalala niya yung parabol tungkol doon sa isda na kinuwento ni Kidar. At nung maalala niya yon, saka lang niya na isara yung dagat. Kaya sa gitna umabot sila Firaun. So, ibig sabihin, ang kaalaman ay hindi lamang sa isang tao makukuha. Ibig sabihin, kung mayroon ka, katulad natin, tayo mga nag-aaral sa Islam, wag mong sabihin na, doon ako kay Ustad Asad. Marami siyang alam. Hindi. Kung mayroon pang ibang ustads, pumasok ka doon, makinig ka, magtanong ka, dahil ang kaalaman ay hindi kakasya sa utak ng isang tao. Ilagay mo man ang lahat ng dagat, gawin mong tinta, ilagay mo sa pen para isulat ang lahat ng kaalaman, ay kulang pa. Ibig sabihin, hindi kakayanin ng utak ng isang tao ang lahat ng kaalaman para pumasok sa kanya. Kung si Adan ay nabuhay na mahigit 1,000 taon, si Noah ay 900 years plus, si Musa alayhis salam 300 years plus, tayo 60, 70 years lang, wala na tayo. Mas mahaba ang panahon na mas marami silang kaalam na kaya nilang ipasok sa kaisipan nila, ngunit kulang pa rin. Hindi pa sasapat sa kaalaman ng Diyos sa lahat-lahat ng bagay. Kaya ang sabi sa atin, tayo ay mag-aral, magmula sa pagkakapanganak natin hanggang sa umantong sa libingan. So, ang kaalaman ay obligado sa ating mga Muslim. At sabi doon sa verse number 8, sabi niya, Inna illa rabbika rujya. Lo, unto thy Lord is the return. Ano man ang gawin natin sa mundo, maging mayaman tayo, makapangyarihan, kung maging mahirap tayo, maging abusado tayo, maging masunurin tayo, lahat tayo ay dating sa araw ng paghuhukuman at huhukuman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sa kanya pa rin ang huling hantungan. Kaya dapat na inihahanda natin ang ating sarili. Ang sabi sa atin, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tumutunna illa wa antum muslimun. O tayong may pananampalataya, kasama ako, matakot daw tayo ng totoong takot sa ating Panginoon at huwag tayong mamatay na hindi sumusunod sa batas niya. Ibig sabihin nun, huwag kang mamatay na hindi ka Muslim. Hindi Muslim sa pangalan. Ibig sabihin, Muslim sa pagkatao mo. Ibig sabihin ng Muslim, ang ibig sabihin kasi ng Muslim ay yung sumusunod sa batas ng Diyos. So, kapag ka hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos, halimbawa oras ng sala, pagkatapos hindi ka naman nagsasala, ibig sabihin nun, hindi ka Muslim. Kailan ka lang magiging Muslim? Kapag nagsala ka na uli. O kaya ikaw, napunta ka sa beer house, nagiinom ka o nagdidisco ka, pero ikaw ay Muslim, katulad niyan si Shaira. Kung umabot na sa inyong kaalaman si Shaira na taga Bangsamoro na kumanta ng Selos, ay putok na siya ay kumakanta at nagsasayaw siya, pero ang pangalan niya ay Muslim, siya ay Muslim, Bangsamoro siya, at sikat na siya sa buong mundo. At sa panahon na ginagawa niya mga bagay na yan, siya ay hindi Muslim. Kailangan, kapag sinabing Muslim ka,
sumusunod ka sa batas ng Allah at sumusunod ka sa mga sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك